Hi guys, welcome back to the channel. Um, Ngayon, kung mapapansin nyo, nag-aayos tayo ng ating top box kasi meron tayong pupuntahan tomorrow. So, ilan lang yung dadaling ko for tomorrow's ride. And pinakauna dyan is yung ating gloves. So, syempre, ang gloves natin, importante yan, lalo na pag malamig yung klima para hindi masakit sa mga daliri mo. So, ayan, kailangan natin yan. This is made by leather. And syempre, yung ating Motowolf na rain. Hindi tayo sponsored ng Motowolf pero masasabi ko, honest review ko lang pagdating sa ulan, ah, hindi gaano kalakas and yung malakas na ulan, maasahan mo to. As in, hindi siya tumatagos. Yung kanyang texture, yung kanyang material, hindi siya tumatagos. Yung tubig, hindi pumapasok sa loob. Yung kagandahan dito is yung zipper niya, meron siyang parang cover and meron siyang another cover na may clip para talaga secure ka. And meron din tayong dalang, syempre, pinaka-importante is JBL. So pagka meron kang JBL, asahan mo na tuloy-tuloy yung biyahe mo. At least hindi ka babagutin at talagang the best pagka meron kang music. Then meron din tayong dalang mask. Syempre, pagka may mask tayo, lalo na yung mga lugar na maalikabok, talagang kahit sa nga tumingin, may ang daming alikabok, lalo na pagkwari. Nako, ayan, kailangan mo nito. Then, we also have our net. So, I think, ang brand nito is Motowolf din. Ito, para tomorrow, kung meron man tayong bibilin, na kung ano man, is meron tayong masasabitan dito sa top box. Diyan na natin ilalagay yung mga binili natin. Ito yung tools natin na gagamitin for tomorrow. Kung meron mang ano. Pero, dinadala ko na lang for emergency din. Ito kasi para to sa bike. Nung nagbabike kasi ako noon, lagi ako nasisiraan ng RD. So, bumili ako nitong, ano bang tatak nito? Ragusa. Ayan. Napaka-handy niya kasi nandito na yung mga flat screw, yung screwdriver, and then they have 5mm na Allen wrench, meron ding 4mm. Ayan. And nga pala, ito rin pala yung mga dadali natin for tomorrow. Inayos ko na dito eh. So ito ay platinum tough lube, no? Yung platinum tough lube kasi, ito, tinitinda ko to kasi dati, nung may shop ako nun. Pero hindi ko to sasabihin sa inyo kasi nga, pinopromote ko sa kanila, sila. Again, wala nagpo-promote sa akin, wala akong sponsor. Pero, according lang sa honest review na sasabihin ko, ito, the best to pagdating sa mga squeaks, pagdating sa mga yung nakalawang na, yung mahirap ng luwagan, ayan, the best to. Meron din tayo dito, syempre, Kobe. Again, honest review lang, wala tayong sponsorship. And Kobe is the best thing na kailangan meron ng mga riders. Especially, pagdating sa helmet disinfectant. Ito kasi, mabilis itong mabilis itong makapagbango. And yung mga germs, yan, mga bacteria na iipon dun sa loob ng natatanggal talaga niya. Kasi paano kung malalaman? Pag yung helmet mo makati na dito sa scalp mo, meron na yun eh. So pag inisprayan mo nito, yun, napapansin ko, mabilis siyang mawala. Ito, dali na lang natin din to. Ito yung pantuyo. So, syempre, pag umuulan, nababasa lagi ito. Pag meron tayong basahan, gaya nito, pag pinunasan natin yan, may natitira pa rin basa eh. So, ako, nagdadala ko ng pantuyo. And, nandito na pala sa loob eh. Meron tayo ditong Kobe na anti-rain and anti-fog treatment. So, ang kagandahan dito sa Kobe anti-rain and anti-fog treatment is napaka-handy niya. No? Hindi siya yung tipong makakaabala sa mga bulsam nyo, sa bag nyo, kasi ito, nipis lang. Oh. And hindi naman to sa sobrang nipis, madaling maubos. Minsan mo lang naman gagamitin to pagka umuulan. No? Ayan. Ang masasabi ko lang dito is effective siya. Itong anti-rain and yung anti-fog. So, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, hindi siya makakaabala sa gamit nyo.
Ito, may bulsa dito sa top box. Ilulusot ko lang yan dyan. Yan yan. Tomorrow pala, kwento ko sa inyo, no? Dahil meron tayong ride for tomorrow. Ganito kasi yung story niyan. Yung kabatch ko kasi, ang name niya si Christopher Castillo. Kabatch ko to ng elementary. Ngayon, best friend ko siya from I think grade 3, hanggang mag-graduate kami. So, matagal na kaming hindi nagkikita. Like, nung after graduation, I think isang beses or dalawang beses na kami nakita nung high school, and then after that, wala na. Then nung 2016, dahil yung kapatid niya and yung kapatid ko nag-aaral sa same school and nag-concert sila here in Paseo de Santa Rosa. Yun yung huli namin pagkikita. And after that, wala na. So sobrang busy ng buhay. Ako, nagkaasawa na ako, nagka-familia na ako. Siya, sobrang busy niya sa work. Ayun, wala na. Pero we're still connected in Facebook. Ngayon, ito yung nakita ko sa kanya. Si Chris, ano rin siya, rider din. So, who could have thought, no? Na yung best friend ko is rider din. And ano siya, ang nag-work siya sa Parañaque, around MOA. So, umuwi siya dito sa may Santa Rosa. Ayan, sa may Paseo. And then, yun, minomotor lang niya yun from Parañaque to Paseo. And ang gamit niya ata I think Yamaha and Max ata yung gamit niya. But as far as I can remember, nag-post siya sa Instagram, sa Facebook tungkol sa motor niya. And it was a very nice setup actually. Naka-oxy lights, handang-handa, kumbaga. Mag-meet kami sa Paseo de Santa Rosa at exactly 7 ng umaga. So ngayon is magta-12 na ata ng gabi. So I need to sleep na yan. 6 ang alis ko dito. Dapat before 7 nandun na ako para straight na kami. Going to Lipa. We're gonna go around. Siguro papunta kami ng Monte Maria ba tawag? The big Mama Mary statue doon sa Batangas. Iikot lang kami doon. Then actually nakapunta na ako doon last time, like 2021 ata. Ito yung picture. Ayan. So nakapunta na ako doon last time and siya, hindi pa siya nakakapunta. So sabi ko, it's a perfect opportunity para doon kami pumunta. Umikot kami doon. Like have a picture lang. Then we're gonna go back to Lipa. Ang gagawin namin is since hindi pa siya nakakatikim ng pinakamasarap na lomihan sa Batangas, sa Lipa City, matatagpuan. Alam ko, lahat ng riders, alam ko. Ito yung tinatawag na korkolon. Aba, pagka wala ka pang korkolon bago ka umalis, naku, sinayang mo, ikot mo, iho. Real talk lang Korkolon is the best place for lomi. Para silang literal na hari ng lomi. Bakit? Sa halagang 400 pesos, saan dumakmak na yun? Grabe, ang daming lomi nun. Tapos yung mga sahog nun, yung mga toppings nun, ang lalaki. May chicharon, may siomai, may shanghai. Naku, sabi sa inyo, panalo kayo. 10 kaming tao, in-order namin yung queen size na lomi. Hindi namin naubos yun. May natira pa dong 2 plastic. Ayun, nagpa-take out kami, 2 plastic ng lume. Naku, sabi ko sa iyo. So I think, kakat na muna natin ito, then continue na lang natin mamaya. Sige. Okay. Nasaan na ba yung ano ko? Nandito lang yun 6 hours later. Okay. Mawala na ako na iwan. So, good morning guys. Welcome back to the channel. So, ngayon ay magsi-6 na po ng umaga. I think mga ano na ngayon, 5:45. Hindi pala, 5:50. On my way na sa Paseo de Santa Rosa. So, ayun. Alisa tayo para mas magandang maaga tayo kaysa sa late. Kakahiya naman.
So, nandito na tayo ngayon sa Nike, sa Paseo de Santa Rosa. So, we're just going to wait for Chris here. And then, after that, on the way na tayo. Nag-breakfast pa kasi siya eh. Pumunta siya sa Jollibee. Dito lang sa loob ng Paseo. So, hintayin na natin siya dito. And then after that, yun, alis na tayo. We're gonna go straight na sa I think we're gonna go to Talisay, Agoncillo, then Tulemel. Hintay-hintay muna tayo. Breakfast. So yun guys, we're now here at Shell. And kung nagtataka kayo, ba't bigla akong pumunta dito sa Shell? Kasi naghanap ako ng, alam mo na, so nature calls. And ang time ngayon is 7:30 na ng umaga. Yun oh, panis! Ha? In case lang, para maganda yung shot. Gusto mo yan? Kilala mo ako eh. Si Chris, bumili muna ng mga kain sa loob. Ako kaya ko pang hindi kumain hanggang mamaya pang hapon eh. Nasanay na kasi ako mag 1 meal a day. So, 7 years. Yun yung huling 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh no! 8 years. 8 years na pala kami hindi nagkita. Nag-story kasi nito is, nag-shoutout ako sa Facebook. And then, sinoutout ko siya sa Facebook. Ang sabi ko, I challenge you, Christopher Castillo, to a long ride just going around to Batangas. Tapos nilagay ko doon yung mga witnesses, yung mga kaibigan naming dalawa. Yun. Ano? Grabe. 8 years na pala. 8 years na pala tayo di nagkikita. 8 years! Yung pinakahuli, concert ata nila, ng kapatid mo. Tama, di ba? Yes. And then work came. Oo. And then COVID came pa. Married came. Congrats, by the way. Belated, pero congrats. Belated for how many? Magpa 5 years na pala. Yes. Anong work mo ngayon? So, ang work ko ngayon ay dyan ako sa hardware. Then, start ako property. Yung rent, Sales? Real estate? Parang ganon, somewhat. Pero kasi ang pinofocus ko is more on sa apartment. Airbnb type? Not yet. Pero someday. Pa lang commercial pa lang mga commercial units. Oh, not bad. Pinaparent ko. Oo. Ganon. Kasi naghanap din tayo ng ng okay naman ng income, pero nasa iyo din naman ng oras. Kumbaga. Yeah. So, doon lang umiikot yung mundo ko. That's good. Oo. That's good business. Especially in this world today. Oo, di ba? Ikaw naman, kamusta ka na? Ha? Kamusta ka na for the past 7 years? Been in Amazon Oo. for 5 years already. Grabe, no? Tagal na pala. Pero ang bilis. Pero fast growing siya. Halos umikot na ako sa business talaga. Oo. CSA at first, then training assistant, Oo. then floor support, parang SME na umiikot. Oo. Then naging site admin ako, yun yung big breakthrough ko sa career ko. Oo. I was one of the people who handled the business continuity plan for COVID. Oo. So, I handled partly on the transportation, Dami, hotels. Yeah. When COVID came and the business had to shut down, Amazon gave at least 2 months of salary for free without Grabe, working. no? Mabait.
Di ba? Saka pa makakita ng gano'n na ano, di ba, usually 13-month pay lang yan. Yes. O yun And those who volunteer to work after the second month, they receive double the pay. They have their stay in the hotel and they have free transportation pa and free food. Grabe. All shouldered by Amazon. And I was the one partly as a team na nag-handle. Pero okay naman eh, no? Mabait sa mabait. So, Oh, di ba pumunta ako doon? Pumunta ako doon eh, last year. May parang event kami sa church namin, may event kami doon sa labas. Alam mo yung concert ground ba itawag doon? Ayun, doon. May event kasi doon, kaya ako, na-board ako. Naglakad-lakad kami ng kapatid ko. Jogging, all around. Si Basti ba yun? Sino? Basti. Sino? Ano kapatid mo? Si James. Ay, sorry, James. Nakalimutan ko na. Yung iba ata yun. Sorry na. Ano ba yung ina-ideal mong negosyo? Pwede ko matanong. My dad wants a pet shop, but we can start off muna with something simpler. More of a franchise, water business, Tapsilogan, Pares, yun talaga. Ano yan, dun sa inyo? Oo. Sa village? Sa village or within the area. Wala pa nagpapares na doon. Kaso nga lang, pag magpapares ka doon, medyo mahihirapan yung outsider. Bagay. Kasi papasok sa gate eh. Hindi. Kung hindi sa within the village, outside. Pwede, oo. Ang taas ng market natin dito. Usually kasi, kaya tumataas yung kaya maraming umuunlad na paresan kasi may sarili silang tricycle. They can go wherever they want to go. Hindi tulad dun sa mga nagpaparent pa, mahal. So, may cut yun. Kung Madaming opportunities. Merong Don Jose, yung chicken, merong dun sa Balibago. So like parang paresan empire ba, iniisip mo? That's what I'm thinking. Oo. I mean, hindi pa na matagal pa naman, pero Yeah, at Pwede least rin- nasa yun. pwede ng water business. Everyone Oo. needs water, di ba? Tama. Magkano lang naman. Tapos di ba? yung market mo, yung saan ka? Santa Rosa Village, ano ba? Oo, di ba? Oh, yun yung market mo. Mm-mm. Panalo ka dun. Hindi mo na kailangang lumabas, di ba? Doon pa lang, constant na. Tama. Yung mga needs ng tao ngayon, tubig, food, wala Pwede pang masyado yellow. Pwede pang mag-sell ng yellow if ever eh. May ice machine ka. Oo. Oo. Sa US merong yung parang inuhulugan mo lang. Tapos babagsak ng yelo. Yun, pwede rin yun. Pwede nga ako mag-invest din sa vending machine business eh. Yung bibili ako ng vending machine na second hand, Pwede. tapos lalagyan ko ng yung mga distribution, maghanap ng distributor and stuff. Tapos kunin may mga chips, gano'n, sa Pwede. mga gas stations, di ba? Maraming umuulad sa mga machine, mga vending machine.